Yan, hello guys. Ngayon, kasi naputol yung last video natin, tuloy natin ngayon. Ito naman ay singly reinforced beams na irregular ang shape, no? So, for this problem, basahin muna natin. Calculate for the nominal capacity of the beam shown below. Assume that 28-day ultimate compressive strength of concrete is 28 megapascals, tas yung yield strength ng steel is 414. So, kapag sinunod natin yan, given, ang FC prime daw natin ay 28 megapascal. Tapos ang Fy daw natin ay 414. So to start this, ikunin ko muna yung area ng steel. 4 times pi FC squared over 4. 1296 pi. Yeah, 1296 pi. Since ang FC prime natin is 28, di siya less than or greater than equal siya. Therefore, ang beta 1 ko 0.85. Yan. So, unang gagawin dito, kasi nga hindi niya na pwede yung mga yung flow na ginawa natin kanina, ang unang gagawin natin dito is to solve for the tension muna. Kasi i-compare natin yung tension sa compression if masasatisfy ng compression yung tensile force natin. Okay? So, since ang tension natin is area steel times yield strength, kunin lang natin 1296 pi over Fy na 414. Solve natin. Ito lang calculator ko. 1296 pi times 41. Ay, nakawas ko lang. 1296 pi over 414. Ang nakuha ko guys ay 1685. 1685.60 times 10 raised to 3 kilonewtons. Okay? Tapos, yun nga, check na natin yung bawat compression nito para to identify kung ano ba siya, kung masasatisfy ba natin. So, let's assume na nandito muna yung compression natin, yung compression block natin. Okay. So, yan muna. So C compression sa A. So, same formula pa rin naman na 0.85 FC prime AB. Ang CA natin ay 0.85. FC prime natin na 28. Yung A natin dito 75. Tapos yung B natin 150. So, 75. 150. 0.85. 28. 75. Ang nakuha ko dito ay 267.75 times 10 raised to 3. So, kung makikita natin, compare natin yung compression sa tension, yung compression natin less than ng tensile. So, it does not satisfy the tensile force. So, mag-ano ulit tayo. Yan. So, let's say na ito naman, andito naman yung compression natin. Sabihin natin nandyan siya. Okay, so B. So, yung A naman natin ngayon dito, ito na yon. So, ipa-plus lang natin to. Itong area nito, tsaka area nito. Okay, so, same formula. C, B naman. So, 0.85. FC prime natin na 28. Tapos, diba 75 by 150 yung sa A, diba kanina? I-add lang natin yung pangalawa, which is 75 by
300. Ito siya. So, pag sinolve natin yan, $75. Ang nakuha ko ay 803.25 times 10 raised to 3. Less than pa rin siya ng 10. So, kung may katanungan kayo dito sa ito lang yan. Diba nga, ito, 75 by 150 plus 75 yung A niya. Tapos yung width niya, 150 plus 75 plus 75, is 300. So, since less than pa rin niya ang compression sa tension, therefore, let's assume na nandito banda ang compression block natin. So, let's call this C. Tapos, let's say na ito yung neutral axis. Above the neutral axis siya. No? So, paano natin gagawin yan? Para malaman natin ang Y, ito kasi, hindi natin alam to, di ba? Sabihin ko Y. So, kapag nasolve natin yan, tapos positive, therefore, ito na yung magiging compression block mo. Yung depth ng compression block natin. Okay? So, para makuha yan, mag-C equals T lang din ulit tayo. No? So, C equals T. Same pa rin naman yung formula na 0.85 Fc prime AB equals to T na A S Fy. Okay? So, assume natin, since Fy yan, assuming yan, still yields. Okay? So, yun. Type lang natin, 0.85 Fc prime. Yung A natin dito, yung kalahatan, no? Yung from, eto, diba ito, inad-add natin. Ganito lang din gagawin natin. So, 75 by 150 plus 75 by 300 plus, hindi natin alam yung height, no? Y lang siya. Y times, ilan to? Kabuuan nito. 75 plus 75 plus 150 plus 75 plus 75. Lalabas yan 450. So, dimensions lang to. Ayan. Hindi ko pala nilagay FC prime. So, FC prime natin dito is 28. So, ang makukuha nating Y, hindi, meron pa. Yung ASFY pa pala. Since nakuha nga natin yung tension natin kanina, in kilonewtons, gawin lang natin newtons yun. So, 85.6. Ay, hindi, wala na tong point. 16856. 600 newtons. Okay? So, masasolve natin dito yung Y. Ang nakuha kong Y ay 82.40. So, since yun nga, positive yung lumabas, therefore, tama yung assumption natin na above neutral axis to. Kasi kapag yung negative to, baka nandito na siya banda. Okay? Kailangan natin mag-adjust pagka ganun. Next. Since meron na tayong Y, masasolve na natin yung A. Di ba pinakita ko dito na ang depth of compression block mula dun sa pinakaibabaw papunta dun sa it-assume natin. So, ang mangyayari lang dyan, 75 plus 75 plus yung Y. Yun na yung depth ng compression block natin. So, 75 plus 75 plus 82.40 is equals to 232.4. So, yun. Makukuha na rin natin itong compression nito na depth of compression block over beta 1. So, 232.4. 0.85. Ang nakuha ko dyan, guys, ay 273.
0.41. Yan. So, after nyan, edi kompleto na tayo. Pwede na natin i-check yung actual steel strength niya. Steel stress. So, yun pa rin naman, 600 D over C minus 1. So, in solving that, input lang natin. Yung depth natin is 750. Bakit naging 750 yan? Di ba nga, ito, papunta dun sa pinakataas. Hanggang dito lang. So, 600 plus 75 plus 75. Diba? 75 plus 75, 750. Tama. Tapos yung sinal na solve natin, which is ito, 273. Minus 1. Ang masosolve ko dito ay 600 times 750 over 273.1. 1045.9. So, di ba nag-assume tayo na steel yields? Since greater than 1,000 ito, that means that our assumption is right. Is correct. And steel yields. Therefore, malalaman natin kung ano yung gagamitin nating fee. 0.90 kasi steel yields, therefore tension control. Ayan. So, after nyan, nalaman na natin na tension control siya, pwede na natin i-solve bawat compression block. Okay? Kaya kikita natin. So, kapag kinumpit natin yan, eraser pala to. So, di ba nga dito, oops, taga. Naka-ano siya. Naka-dash. Yan, solid. Yan. So, kanina nga, alam na natin yung tensile nito, which is pag ganito, di ba? Ano yung nakuha natin? 1685, di ba? 1685.60. Ayan siya. So, isasolve na natin yung bawat compression block dito. Kunyari, compression block natin dito. Masasolve natin yung nandito. Tapos masasolve natin yung nandito. Yung inassume natin na hanggang dito. Yung C. Yung B. Yung A. Tapos ito yung neutral axis. Okay? So, yan, makakuha rin natin yan. Lagyan ko lang ng line. Tapos makuha na rin natin to. Solve natin yung bawat compression block ng bawat isa. So, ito yung compression niya sa neutral axis. Ito yung compression nito. Neutral axis. Ito yung compression neutral axis. Okay? I-set lang natin ng A, B, C sub C. Yun. So, paano natin solve yan? Same lang din sa bawat kanina. So, yun pa rin yung 0.85 FC prime AB. So, solve natin bawat isa. 0.85 FC prime natin na 28. A natin sa una 75 times 150. Since nakuha natin yan kanina, solve na natin. Sagot dito ay 267.75 times 10, 3 kilonewtons. So, sa compression naman, C sub B, 0.85, 28. Pero dun naman, dito, ayun, 75 by 150 plus 150. Yan. So, ito naman,
75 plus 150 plus 75, 300. Tapos yung height niya 75. Hindi na natin i-add kasi hindi na natin inaalam saan yung ano niya, hanggang saan yung compression niya, di ba? Saan yung compression block niya. Dito, inaalam lang natin bawat compression ng bawat block. So, magiging ano lang to, 300 by 75 by 300. So, in solving that, makukuha natin 535.5 kilonewtons. Okay? So, next naman, C sub C. Ganun lang din, 0.85. FC prime natin na 28. Tapos yung Y natin, di ba nakuha natin? Ito. May Y to eh. Nasolve natin yung Y nito. Which is 82.4. Yan, di ba? 82.4. So, ang gagawin natin dyan, 82.4 plus yung total nitong lahat. So, 75 times 4 plus 150. So, 450 siya. So, 450 by 82.4. So, 882.5 kilonewtons. So, after nyan, masasolve mo na yung bawat, yan, meron ka ng compression dito, meron ka ng compression dito, meron ka compression dito. Wait lang. Okay, continue tayo. So, since nakuha na natin yung bawat compression ng bawat block, kailangan na natin i-identify ano naman yung distances nito sa bawat isa. So, ito, sabi natin, ZC. Tapos ito naman, kaya ako nasa gitna, kasi nga 'di ba ang compression sa stress block natin is nasa neutral axis ng compression. So, ito naman, Z sub P. Ito naman, Z sub A. So, paano natin makuha yan? Madali lang naman, kasi 'di ba 600 na to, plus 75, tapos kalahati lang nitong A. So, 600, 600, hindi, i-total na lang natin para 600 plus 75 plus 75, 750. 750 minus yung kalahati nitong 75. So, magiging 750 minus 75 over 2. Ang labas nito ay 712.5. So, sa ZB, so 750 to, yung total effective depth niya, minus 75 minus 75 over 2. So, 750 minus 75 minus 75 over 2. Ang nakuha ko ay 637.5. So, sa last Z sub C, so yun ulit, 750 minus 75 is sa A, 75 is sa B, minus yung sa Y naman, diba 82.4 yan, hindi over 2 mo. Edi Z sub C is equals to 558.8. Yan. Since may alam na natin yung bawat values nito, pwede na tayo mag-moment para makuha yung nominal moment, di ba? So, paano ba yun? Pag nag-moment tayo, tignan mo yung direction. Di ba ito yung tension? Tapos, pag nag-moment tayo, ito. Tapos ito yung compression niya. So, kapag nag-rotate ka, counterclockwise, meron ka positive moment, may moment arm ka. So, pag nag-moment ka na ganyan, makukuha mo yung nominal moment. So, therefore, yung moment pala natin, nominal moment natin is CA times moment arm niya na ZA plus CB, moment arm niya na si ZB plus positive kasi nga same lang direction, C sub C tapos J sub C.
So, makakuha natin ng nominal moment natin. So, nominal moment natin ay ang nakuha ko ay 125 hindi, 1,025.29 times 10 raised to 3 kilonewton per meter. Ayun. So, nakuha na natin guys yung nominal moment niya.